Dami nagsasabi na hindi ka daw natuto. Nagka-problema ka na nga sa mga Aprikano dati. Ngayon, kukuha ka na naman. Ano meron sila na lagi mo silang tinutulungan? Ano bang meron sa Aprikano? Ano bang meron sa Aprikano? Di ba, nawabas ka sa pagtutulong mo sa mga Aprikano, di ba? Kasi daw, ang sabi, ang unang reason daw, exploitation. Exploitation. Ang tanong ko, paano ba ang isang tao masabi na exploit? Mga naglalag pa, 8 hours, 6 hours, di ba? Ang tiyaga. Parang siraan ka. Para siraan lang ako. Para siraan lang ako. Kumusta ka na? Kumusta ka na ngayon? Ano ba mangyayari ngayong araw? Wala naman, gusto lang meron ba kumustahin tayong- dahil sa mga Siyempre, maraming mga, alam ko marami kang iniisip. Marami At tayong alam ko na, marami tayong ginagawa Oo, ngayon. So tapos ngayon, this time more- para mag-relax na lang. kasi dahil nga sa, Muni. dahil sa puro stress, di ba? Stress, wala namang stress kuya Belgium. Ano? Wala namang stress. Baka ba na-receive ng mga stress mo sa buhay mo? Wala, nakaka-relax nga eh kasi nandito tayo, magandang ambiance. Hindi, kaya nga magkapi-kapi lang kaya mag-relax ka ngayon. Relax na lang. Kasi bukas, another work na naman. Oo, bukas sa trabaho na naman tayo, marami na naman tayong mga gagawin. Marami namang mga, Marami na naman mga pagsubok. So this time na pag talagang walang ginagawa eh kahit magkapi-kapi lang okay na, di ba? So, syempre mga kababayan ko, magandang araw po sa inyong lahat. At for today's video, si Kuya Beljo na naman po ay meron na naman daw siyang pasabog. Ano naman yung pasabog mo, Kuya Beljo? wala man pasabog kasi ako tuloy na sabugan. Nagpapasabog ka, ako pinapasabugan. Kung nagpasabog ka, ikaw yung pinasasabugan. Ako yung pinapasabugan. Kaya, ano gagawin natin? Nagiging tuloy Nagiging ano ka? ako yung real news. Oo. Tapos naging fake news yung sinasabi Naging fake ko. news na, oo nga, Dahil kaya nga sa mga ating mga Kaya ay nga, nako. gawin na lang. Kaya isipin niyan, ang importante ngayon dapat magtrabaho para magkaroon tayo ng magandang buhay. Ano ngayon ang gagawin natin? Meron tayong... May katanungan ako sa iyo, mga konting katanungan lang. Lipat ka tayo ng upuan para mas maganda doon sa kabila. No? Okay na dito? Doon na nga tayo dati. Naglipat na nga tayo. Lipat na lang tayo. Sige, ano ang ating gagawin ngayon? Ang So, unang total wala naman tayong wala naman tayong ginagawa, kapi-kapi lang. Mas maganda siguro ano yung sinasabi mo kanina? Alin? Di ba nang husta ko yung tanong ko sa iyo na? Ano yung mga nag-prepare ka ng mga question? Nag-prepare ako mga question na pinag-isipan natin. Talagang pasabog. Pasabog. Pero yung mga question na pasabog ng taon, sabi ni Kuya Belgu. Siguraduhin mo na kanya sagutin ko yan ha. Kasi kung Masagot mo yan, ikaw pa na yung pinagdaanan sa buhay. pag hindi ko Sa nasagot, hirap. pag hindi ko kaya nasagot Kuya Belgu, Emotionally, mentally, Pwede bang physically, mag-pass? and financially. Naku, nakalampas ka na dyan. Kaya, pwede bang magpasa mga question? hindi, kasi kaya mo ito sagutin eh. Ay, naku, sige. Yung tanong, So, anong tanong natin? Dami nagsasabi na hindi ka daw natuto. Nagka-problema ka na nga sa mga Aprikano dati. Ngayon, kukuha ka na naman. Ano meron sila na lagi mo silang tinutulungan? Ano bang meron sa Aprikano? At bakit di mo sila pero ayoko magbanggit sa may yung Tinutulungan. kila TM wala problema yan. Oo, kasi- Ano bang reason mo bakit hindi ka mapigilan na tumulong sa mga Afrikano. sa special sa Amerikano? Bakit ano bang special sa isang Amerikano at isang Pilipino? So, Pilipino, tumutulong naman tayo sa Pilipino, pero kasi mas special sa akin yung kung saan ako nagmula before. So, way back, kailan ba yun? During pandemic, alam niyo naman yung pinagdaanan ko sa Equatorial Guinea. Kung saan ako talagang nag-start mag-vlog. So, napaka-special lang mga tao sa akin doon dahil doon ako nagsimula na mag-vlog, doon ako nakilala, doon tayo nakilala, may bansa pa lang Equatorial Guinea, ganun. Kaya ganun lang ka-special sa akin yung mga Afrikano. Ang sabi mo lang kadala-dala? Wala ka ng kadala-dala. Wala kang kadala-dala sa pagtulong sa mga Afrikano, samantalang before may nangyari ng okay? Kapag ikaw ay tumigil sa goal na gusto mo, hindi ka magsasucceed. So para sa akin yung pagtulong sa mga Aprikano na ngayon kagaya ni Juana at ni Wesley, nagkaroon ako ng hope dahil before nagkaroon ako ng trauma parang gusto ko na tigil yung mga ganyan, pero hindi meron akong goal. Ang goal ko is makatulong, makatapos sa
nakapagpatapos ng isang Aprikano dito sa Pilipinas na tulong-tulong tayo tutulong. Okay. Ito yung mga pasabog mo? Ito yung pasabog ko. Ito na. Ito na yung pasabog ko talaga ang tanong. Follow-up question. Wait, thank you so much kay Belvin sa paglibre mo sa akin ng tapo. Sige lang. Maraming salamat. Kasi mamaya mag-iisip ka na. Ano bang reason ba't hindi nila mo ako dito para... Kasi... dahil bago sahod mo, nilibre mo ako dito. Maraming salamat. Sahod ko pa lang yung Saturday. So ang pasabog, ang tatanong ko, ito mas matindi dito ha. Follow-up question ko, di ba nawabas ka sa pagtutulong mo sa mga Aprikano, di ba? Oh, yes. Kasi daw, ang unang reason daw, exploitation. Ang tanong ko, paano ba ang isang tao masabi na exploit? Exploitation sa akin siguro yung kasi from the very start na nag-vlog ako, kami ay mga public figure na, especially sa dati at saka sa ngayon. So siguro from the beginning na hindi sila pumayag sa pagbablog o hindi nila alam yung pagkalakaran sa Kasi walang permiso. Oo, walang permiso, wala siyang alam sa pagbablog sa YouTube. Pero alam naman nila yun. Siguro, yun yung masasabi ko na ina-exploit sila. Yung wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari sa social media, pero may alam sila eh. Kumbaga na-explain natin lahat yun. At public figure tayo, so lahat ng pwedeng sabihin natin, o kaya natin tanggapin, especially sa mga nagagalit sa atin. So exploitation, para sa akin, isa pa, yung nagagamit mo sa video pero hindi ka na tumutulong. Or ginagamit mo content pero wala kang nababalik sa kanya. There's agreement between the English. May agreement sa pagitan ng isang vlogger at saka sa isang binablog niya. So, if one nag-disagree and then patuloy ka pa rin doon, I think yun yung Na-exploit ng tao. Pero as long as walang problema, walang nagko-complain na kasi ang walang problema sa ganun. Kasi ang exploitation parang mas sensitive to sa mga bata. Hindi sa kasi 'di ba? Ang exploitation kasi sa akin yung yung parang tuloy ka pa rin sa ginagawa mo kahit na hindi na gusto ng nagpapabideo. Pero yun, tingin ko. Pero sa pamilya naman na before at saka sa ngayon, meron naman agreement eh. Tapos binibigay mo naman yung karapat yung para sa kanila, di ba? Naman para sa kanila. Actually, binibidyo mo sila, tapos di mo lang nakuha silang tulong. Kung walang nakukuha, I think yun yung pwedeng i-exploit. So, ano naman sa palagay mo yung words na poverty porn? Kasi yun yung dalawa lang ang di ba tutukol kasi yung sinasabi mo yung ang sabi sa akin ng attorney regarding sa poverty porn, yung lagi mong sinasabi na yung kahirapan, ganyan. Tapos hindi ka naman tumutulong, ganun. Kasi yung for the content na parang gano'n lang. Kasi sa akin naman kasi merong changes eh. Para dating ganun yung naging buhay hanggang sa mag-level up, hanggang sa maging okay, hanggang sa makarating sa Pilipinas, yun yung tingin ko na okay. Tapos yung pagtulong mo, sustainable naman pagtulong mo, di ba? Walang katapusan, walang hinto siya, di ba? Sinasabi nila pati yung sa mga tinutulungan dito sa Pilipinas, akala kasi nila kung ano yung nasa video yun na yun. Hindi. Meron tayong mga tinutulungan dito sa Pilipinas na hindi nila alam na at hindi nyo nakikita sa video dahil kagaya po ng mga pinag-aaral natin. Wala kayong alam pero patuloy ako nagbibigay ng mga tuition fees, yung mga ganun po mga amigo. At yun. Sa palagay mo ba? Grabe naman yung mga pasabog mo. Sa palagay mo ba? Pagpahingahin mo na ako. Sa palagay mo ba, Kuya Rowel? Kung nag-exploit ka ng isang Aprikano, interview ka ng mga media giant company, mga sikat na mga vlogger, di ba hindi? Kung alam nag-exploit ka kasi hindi, kasi magagaling sila, may mga researchers sila, lalo like GMA, ang ABS-CBN. Diba? Kung isang tao na scammer ka, nag-exploit ka ng mga tao. May research sila, diba? lahat. Ano yan, bago ka masalang dyan. Talagang inaaral nila, binabasa nila, at saka pinanonood nila yung mga videos. Kasi maging affected ba yung vlog nila, di ba? O ikaw nag-exploit ng tao, di ba?
kumbaga walang bias. Oh, yun Kumbaga nga. talagang meron talaga silang research Ah. at saka ina-approbahan yan. Ayun nga. Hindi basta-basta. Ayoko na yung, may ibang tanong pa? Ayan. Kuya Benjun? Doon tayo sa pangatlong tanong natin. Follow up lang yun. Ang daming follow up pa? Kuya Benjun? I-follow up lang yung kanina. Kaya Alam mo, doon tayo sa... yung binili mo sa akin kape, talaga sinusulit mo, Kuya Benjun. Doon tayo sa ating katanungan talaga. Paano mo i-assure na hindi ka na mag-fail sa pagtulong sa pamilya ni Joanna o kina Joanna? Paano kaya assure na? Hindi ka na mag-fail sa pagtulong Oh. kina Joanna. Pero nag-fail ka ba kitim din naman, di ba? Hindi ako kay ano, kay PM. Ba't yung tanong ganito? Mali yata to. Paano mo i-assure na hindi ka na Ay, ewan ko, mag-fail ikaw gumawa yan, di ba? sa pagtulong kay Joanna? Gawin natin, ang bagong tanong, paano mo ma-assure na matutulungan mo si Joanna for a long-term period? Okay. Yun na lang. Same with yung before na pamilya na tinulungan natin na hanggang ngayon kahit nakauwi na sila doon tumutulong pa rin tayo. So sa case ni Joanna, pag hanggang dito sila sa Pilipinas, makakaasa kayo at nakakaasa kayo na tutulungan ko pa rin. So hindi ko tinitingnan yung mga possibilities ngayon na mangyayari yung dati. Ang nakita ko ngayon yung may kahandaan. I am ready and ready ang family na pupunta rito sa ready si Wesley, ready si Joanna pupunta dito sa Pilipinas. So I think ang magpe-pay lang naman kung sila na yung susuko siguro or hindi na kaya yung buhay dito sa Pilipinas. Pero as long as nandito sila at tayo tumutulong at gusto nila yung mga ginagawa natin, wala naman magiging problema. The next question ko, wala ka bang nakitang red flag kay Joanna o sa pamilya niya? Red flag kay Joanna nakikita? Oo. Seriously yung walang ka eme walang ka anuhan, yung totoong sagot sa akin. Red flag wala. Third, why? Because the first time na naka-video call ko siya, that time na wala ako ng 1 year, ay nakita ko yung sa mata niya ni Wesley tsaka ni Joanna na nag-hope na, Ruel, sana kami din ganito. Ruel, sana kami din naman matulungan mo, gano'n. Sana, Ruel, yung pamilya na tinulungan mo before, sana kami rin ganoon. Tapos nung in-offer nga na tinanong ko sa kanila na gusto niya ba akong pumunta si Wesley sa Pilipinas, ganyan, at may mag-sponsor, nakita ko sa kanya na every time she stop drinking, nakita ko tinigil niya yung pag-inom. And then, nanatili siya sa bahay. Walang party-party, walang kagaya ng mga pangit na mga ginawa niya. Mga bagay na ginagawa niya before na hindi okay. Na pagiging nanay. Ang sabi niya ngayon sa akin ay itutuwid niya kung ano yung buhay na tama para sa kanya, sa kanyang pamilya. So, alam ko na dito na red flag. Okay, so sunod, Ang dami naman tanong. sa nabasa ko, ano? daming basher mo na. Totoo naman yan. Kasi ako nakasama na ako dyan eh. Alam mo yung mga... Hindi lang ikaw, Alam mo, marami yung na mga basher na question ako mo, mga dyan. pasabog talaga. So, paano mo sila hinahandle? Yung ano? Yung mga basher? O ignore and kailangan mag-aral ka ng dermatology. Kasi ganito yun hanggang sila ay pinapatulan mo, hanggang sila ay nagbibigay ka ng importansya sa kanila, hindi ka nalulubayan. So, before, kahit nasa ED pa ako, before nasasaktan ako, ganyan. May time na pwedeng pumatol, may time na pwedeng hindi pumatol, or may time na kung gusto kong papatol ako. Pero, nakikita ko kasi na hanggang pinapatulan mo, so, pwede kang gumawa ng aksyon nang hindi nagsasabi sa social media. Yun ang ginagawa ko. Hindi ako gumagawa ako ng aksyon na hindi ko kailangan ilabas sa social media. Especially sa mga nagnanako ng mga videos natin. So, yun. Hindi ako mahihirapan at kasi may nakikita ko may mga nagla-live pa 8 hours, 6 hours, di ba? Ang tiyaga. Parang siraan ka. Para siraan lang ako. Pero sa akin, sige, sira ka pero hindi ka nababanggitin sa social media. Wala Pero yung naninira sa'yo, ano? di mo siya kilala, di mo man siya kamag-anak, di mo man siya subscriber, pero sobrang galit sa'yo sa Yes, parang sobrang galit siya, parang obsession obsession ang ba tawag tawag doon. Obsess ang tawag doon Parang kasi masyadong, ano siya eh. sa akin na palagay obsess kasi gagawa ng way para masaktan ako o gagawa ng way para Bumagsak ako pero hindi yun ang nakikita ko kasi
Kuya Beljun, hanggang sa matuwid yung ginagawa natin, hanggang yung goal natin ay nasa tama tayong daan, wala ka dapat ikatakot. Kasi nasa tama ano man kasi. yung isira sa akin, isira, ang mga tao ang uhusga dyan. Alam ng mga tao yan. Kaya sabi ko nga tuwa sila, maraming natutuwa nung time na umuwi na yung pamilya ni nung dati. Marami akala babagsak niya ako, ganyan-ganyan. Hindi hanggang masama yung tinitingin mo sa kapwa mo, especially yung mga ginagawa mo tama naman. I think hindi magsasucceed yung kasamaan. Pero aware ka ba sa mga Ano? paninira sa iyo? Yung mga nangyayari sa kapaligid mo? Alam ba yun? Aware ka sa ganoon? Aware pero hindi ako masyadong nag-ano. Ang tinitingnan ko lang minsan yung may mga screenshot or sisend ng mga video sa akin ng tips na oy eto may nanira sa'yo, oy eto may nagawa sa'yo. So ang pinaka natutunan ko kasi dyan yung huwag panoorin, deadmahin, at saka bigyan ng importansya. Kasi pagka ganoon, hindi pala binibigyan ng importansya, sige, di ba sila kung ano gawin nila. Basta tuloy lang sa Yes. Ano ba kayo, Benji? May pasabog ka pa ba? Grabe yung mga tanong mo. Ako pinapawisan ako sa mga tanong mo. Isang tanong ko, ano? first, to the last question, ano ba ang in-expect namin para magpatuloy ang mga tao sa panonood ng vlog mo? Grabe yung tanong mo, Ano ba expectation namin? Ano ba expectation na? Kung ano bang makikita namin for your Expectation sa ng mga vlog mo sa darating na taon ngayon darating sa 2026? Sabihin natin 2026. Ano ba yung mga pagbabago? Ano ba mga bagong chapter ng life? Marami bang mga bago na din namin nakita for the last 3 years? May pagbabago na ba ngayon? O meron bang mga upgrade na mga vlog? Expectation ng mga tao na para magpatuloy sa panonood ng mga vlog natin. Siguro yung pagkapatuloy sa pagtulong, yun yung siguro yung tingin ko na aabangan ninyo. Yung sa pagtulong at saka yung may tao na mababago ang buhay. Yun siguro yung I think na dapat yung i-expect sa mga susunod na taon, sa susunod na buwan. Dahil kapag may mga pag may mga tao na nababago dahil sa pagbablog natin, I think yun yung ikakatuwa ninyo. And especially yung mga bago, like si Joanna, si Wesley pagpunta sa Pilipinas, yung mga experience na hindi niya na-experience doon, papa-experience natin. Yun yung yun yung aabangan ninyo. Ano bang buhay meron si Joanna dito sa Pilipinas kapag nagbakasyon? Si Wesley ba pagka nag-aral dito sa Kabanatuan, ay makaka-adjust ba agad? Ano ba yung mga culture shock na tingin natin kailangan ni Wesley na guidance? Or ano ang dapat ni Wesley gawin dito sa Pilipinas sa pagpapasyal niya, sa paglilibot, or sa kung paano siya namumuhay dito? Ang last na question ko, sige yun na kailan Hiningil ako ka mag-i-stop mag-vlog? At Kailan lang mag-stop mag-vlog? Kailan lang mag-stop nag-vlog? Di ba nasabi ko sa'yo before? I think once na nakuha ko na yung goal ko, na makapagpatapos ng Aprikano dito sa Pilipinas, I am willing to quit sa vlogging. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi Dahil yun ang nakikita ko pinapurpose mo. ito yung kasi Pinoy in Equatorial Guinea. So that time, yung kultura na ipakita natin, kung anong buhay meron doon. Pero ang pinakaano dito sa Pinoy in Equatorial Guinea ay yung meron tao na makakatapos sa pag-aaral dahil sa mga Pilipino. So hindi magiging maganda yung channel na ito hangga't hindi tayo nakakapagpatapos ng mga Aprikano at nababago ang buhay. At yun ang tingin ko. So once na maging okay na yung mga bata o sino man yung mag-aaral dito, okay, willing na ako mag-quit sa pagbablog. Or kung hindi man ako makapag-quit, I think ibang aabangan nyo naman na kung pwede na halimbawa kung matanda na ako, ilang years na, kasi ang vlogging hindi naman forever eh. So ang nakikita ko dito, yung siguro yung mga
travel ko na lang siguro in the future or yung mga kung ano yung latest sa buhay ko, yun lang po siguro. Pero hanggang andyan po kayo, patuloy po ako nga magpapatuloy sa pagbablog. Dahil hanggat may naniniwala sa akin, hanggat nandyan kayo, patuloy akong gagawa ng mga bagay na hindi nagagawa ng mga dummy account. Yun po mga amigo. So, pagpapatuloy ko yung pagtulong na hindi nagagawa ng mga nagagalit sa akin. Especially, ang alam lang ay magtago sa loob ng computer at keyboard. Okay, matanong kita. May tanong pa. Di ba, last na to, bago tayo magtapos, so, kuha ko lang to, Ano? di ba kailangan na dapat lagyan ng mga disclaimer ang mga video mo? Kasi nabibigyan ng mga impression, di ba? Parang sinasabi mo, totoo na sinasabi mo, di ba? Yung mga jokes mo, ginagawang totoo, yung mga pranks mo. Actually, kailangan lagyan ng disclaimer lahat ng mga video mo. Kasi napansin ko, wala tang disclaimer yung mga videos mo. So, para at least, for entertainment use only lang, di ba? Yung mga, di kailangan na ba lagyan o hindi pa dapat? Kasi may mga patawa ka, may mga kuha ka, may mga patawa, mayroon kang mga ginagaya ng ibang tao. ang kasi sa may vlog ko na Belgium, hindi kasi napipilter yung iba yun. Kaya feeling na sa hindi mga nakakakilala sa akin na open sila. Pero sa tagal-tagal na ng iba na nanonood sa akin, parang nasanay na sila sa bibig ko na pasmado. So tingin ko, Eh, paano yung iba? Halimbawa, nireklamo yung isang videos. Diba, kapilin nila, tutuwa ta sila. Kailangan ko siguro ko usapin si Michael na alagyan ng disclaimer, yung mga videos na ipapalabas natin na prank lang o magagano. Yung mga nakakatapang doon. Hindi maraming salamat sa pag-video mo sa akin dito kasi na-appreciate ko dahil si Kebel Jun ay sumasahod sa construction, sumasahod sa YouTube, pero minsan lang yan na magsabi na, Dong, punta tayo dito sa coffee shop, magkape tayo at mag-relax tayo. So, salamat sa pag-video mo sa akin at dahil dyan, sa dami mong tinanong sa akin, mauubos ko ulit yung pakinas. Thank you so much po mga amigo at God bless po.